sakali mang naabutan namin ang pasyente bago siya i-transport, masasabitan na natin ng dextrose kaagad. So nakahiga ang pasyente sa ibabaw ng kabayo na may dala ng dextrose. Baluti biogrado berlatar itu. Sige. Baluti. Kalau mana masuk di pasar. Ya. Ya, baluti biogrado tapi. Ah. Sila gero ini kan. Ya depan. Ya kisah mukang gitu. Kisah kau iro kisah kau. Nah, kilau mila. Kana mila, gogo mila. Kilau mila. Wala pa ron dito di kuwangan natin kilau mila. Coba tiro siso untuk kak. Nah, kau ini. Ang karaniwan kasi nilang ginagawa ay kinakarga nila yung pasyente gamit ang kawayan na may duyan sa gitna at dalawang tao ang magbubuhat sa pasyente na nakahiga doon sa duyan. Kung ganitong sistema ang gagamitin to transport the patient to the hospital, hindi lang pasyente ang kailangang i-admit pagdating sa hospital. Kasama na yung nagkakarga ng pasyente sa layo, sa hirap ng paglalakbay na karga-karga ang pasyente. So nakahiga ang pasyente sa ibabaw ng kabayo na may dala ng dextrose. Hanggang kung saan nandoon na ang sasakyan or usually nagre-request ako ng ambulance para madala ang pasyente sa Jensen. Kung tanungin kung kumusta na ako sa pagiging doktor ko, well, hindi ko ma-measure ang aking success sa aking pagiging doktor sa wealth na aking naipon, sa bahay na aking naipagawa, sa kotse na aking nabili, sa damit na aking naisuot, kundi sa maraming taong naligtas ko doon sa kabundukan na kung hindi dahil sa akin ay wala na siguro. Minsan, naisip ko tuloy, something must be wrong in me. Kung bakit nasasaktan ako kung naalala ko sila. But then, sinasabi ko na rin, how and when does caring too much be wrong?